Isang masiglang araw sa inyo mga bata. Ganon din sa ating mga magulang na nagsisilbing guro or tutor sa kanilang mga anak, sa kanilang mga tahanan. Alam kong lahat kayo ay excited na magkaroon ng face-to-face classes dahil gusto nyo nang makita ang inyong mga kaklase, yung mga kaibigan nyo, especially yung mga teachers ninyo. Subalit dyan lamang kayo sa inyong mga tahanan at hayaan nyong ihatid namin ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng DepEd Itulay Online Tutorial. Ako si Tutor Bong Sugitaw from SDO Las Piñas, ang magiging tutor nyo sa Physical Education 6 na nagsasabing maging masaya, masigla, kahit sa gitna ng pandemya. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang Invasion Games para sa Quarter 2, Module 1. Pero bago yan, reviewin muna natin kung ano yung ating mga natutunan sa first quarter. Ano-ano ba ang mga laro na ating pinag-usapan o pinag-aralan? Ito ay ang mga target games. Ano-ano bang mga target games? Meron tayong 4 na pinag-usapan ng mga laro. Ang una ay ang batuhang bola, kung saan ang mga bata ay dumidiskarte lang ng binilog na papel at nilalagyan ng scotch tape. At tada, meron na silang bola para sa paglalaro ng batuhang bola or dodgeball. Pangalawa ay ang tumbang preso, kung saan ang mga manlalaro ay kinakailangan ng isang lata at ang kanilang mga tsinelas. Nila na mapatumba ang lata sa loob ng bilog. Pangatlo ay ang syatong. Pag sinabi naman natin syatong, ito ay maaaring ikumpara sa larong baseball, kung saan ang player ay kailangan niyang tamaan ang maliit na stick papalayo sa kalaban. At ang huli at pang-apat ay ang paborito ng lahat, kung saan laging nilalaro sa mga fiesta or kahit sa birthday party. Ito ay ang tinatawag na basagan ng palayok. Ano-ano naman ang mga skills na natutunan natin sa first quarter? Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang throwing and catching. Pangalawa ay ang dodging. Pangatlo ay ang running. At ang huli ay ang hitting. So I hope na lagi nyong matatandaan ang mga skills na yan sapagkat maaari nyong gamitin ito sa mga susunod pa na laro na ating pag-uusapan. Samahan niyo ako hanggang sa matapos ang araw na ito sa pag-aaral ng ating mga topic para sa PE 6. Tara at explore natin ang Invasion Games. Ngayon, narito ang mga larawan ng iba't ibang laro. Pero gusto ko na hulaan ninyo ang isang laro dito, Filipino game na nagpapakita ng invading at defending. Ito ba ay A, B, C, or D? Kung naiisip nyo ay ang letter A, tama. Ito ay ang agawan ng panyo. Ito ay isa sa mga paboritong laruin din ng mga estudyante tuwing sila ay nasa PE class, kung saan ang mga manlalaro ay kailangang tumakbo ng mabilis papunta sa nakahawak na panyo at kailangan niyang kunin ito at bumalik sa kanyang home base nang hindi natatag ng kanyang kalaban para siya ay magkaroon ng isang puntos. Alam ko na alam nyo na ang mga invasion games, subalit dadagdagan pa natin ang mga kaalaman ninyo tungkol sa invasion games. Pag sinabi nating invasion game, it is the term used for any game where the aim is to attack an opponent's territory and score a goal or a point. Tandaan mga bata, ang keyword dito ay ang attack an opponent's territory. Sa mga larong invasion game, kailangan umatake ng mga manlalaro sa lugar kung nasaan ang kanilang mga kalaban upang makakuha ng puntos at manalo. Paano ba natin malalaman na ang laro ay nakapaloob sa invasion games? Kailangan lang natin na makita ang 4 na aspekto ng skills.
sa paglalaro ng invasion game. Ang una ay ang passing and receiving. Kung ang laro ay nagpapakita ng passing and receiving, ito ay nakapaloob sa invasion game. Pero tandaan nyo mga bata, na ang pagpasa ng bola or anumang bagay na kinakailangan dun sa laro, kailangan you have to do it accurately. Hindi lang basta-basta hinahagis ang bola or anumang bagay sa iyong kakampi nang hindi tama sapagkat masasayang ang pagkakataon ninyo na makakuha ng puntos kung ito ay hindi masasalo ng iyong kakampi. Pangalawa, yung strength. Pag sinabi nating strength, ito yun naman ay kakayanan ng inyong katawan na tumagal sa buong laro para manalo. Pangatlo naman ay ang speed. Pag sinabi nating speed, ito yung bilis ng pagtakbo ng mga players sa loob ng playing area kung saan mas marami silang pwedeng mataya or matag na mga kalaban upang magkaroon ng maraming puntos. Pang-apat, panghuli ay ang positioning. Kung magaling ang leader sa pagposisyon ng kanilang mga players, ay maaari silang magkaroon ng mas maraming puntos. Pag sinabi nating positioning, paglalagay ng mga players sa loob ng playing area, ito ay kasama sa kanilang mga techniques at strategiya. Kapag nakita ang apat na aspect ng skills ng mga sumusunod, ay pwede nating tawagin na invasion game ang inyong nilalaro. Ayan, sige. Magbigay tayo ng iba't ibang klase ng invasion games. Ano kaya ito? Ayan, nakita na natin ito kanina. Ito ay tinatawag na agawan ng panyo. Pangalawang invasion game, ito ay makikita natin na ang mga bata or manlalaro ay magkakahawak ng kamay at ang isa sa kanila ay nakaapak sa isang bato or base. At ang isa sa kanilang mga kakampi ay tatakbo upang itag or hawakan ang anumang parte ng katawan ng isa sa mga players na nakaapak doon sa base upang magkaroon ng kanilang puntos. Ito ay tinatawag nating agawang base. Tama, napakasarap laruin yan, lalo na kapag malaki ang playing area nyo sa inyong lugar. Pangatlo, ano naman kaya ito? Marahil ito ay isa sa mga sikat na laro sa loob ng paaralan. Dahil alam natin kung paano ito laruin. Nakikita natin ang mga players ay nakatayo at nakabantay sa mga linya upang hindi makapasok ang mga manlalaro. Ito ay tinatawag na tama, patintero. At ang huli, ayan. So nakikita natin, dalawang grupo ang naglalaro dito. Sila ay nakapila sa likuran. Sila yung tinatawag na mga sisiw. Ang leader ay nasa unahan upang protektahan ang kanilang mga sisiw sapagkat ang lawin or yung leader ng kanilang grupo ay kinakailangang mahawakan or makuha yung sisiw ng kalaban niya. Kapag siya ay nakahawak or nakuha niya ang sisiw ng kalaban, ang sisiw na ito ay pupunta sa kanyang grupo hanggang maubos ang mga sisiw ng kanyang kalaban. Ito naman ay tinatawag na lawin at sisiw. Ayan mga bata, ilan lang ito sa mga invasion games na maaari nating laruin kapag natapos na ang pandemic na ito. Hayaan nyo, pagkatapos na ito, maaari nyo nang yayain ang inyong mga kaibigan, mga kaeskwela na maglaro ng iba't ibang klase ng invasion games. So dito, ano ba ang maaari nating ma-develop sa ating katawan? Ano-ano ba ang mga skills na ito? Kailangan alamin din natin. Nang sa gayon, mas ma-enjoy natin ang paglalaro ng iba't ibang klase ng invasion games. So, unang-una, kapag tayo ay palagi ang naglalaro ng invasion games, madidevelop sa atin ang passing and receiving. Sinabi ko kanina, kailangan ang pagpasa at pagsalo ng bagay ay dapat accurate, tama, para hindi masayang ang tsansa ninyo na magkaroon ng isang puntos para manalo. Pangalawa ay ang
dodging. Pag sinabi naman natin dodging, ito ay yung to avoid something by sudden movement. Pero maging maingat tayo kapag tayo ay gagalaw. Dapat ay wala tayong tatamaan or masasaging mga players kung safety ang pinag-uusapan natin dito. Next is the change of direction. Pag sinabi natin change of direction, mula sa kaliwa, tatakbo ka ng papuntang kanan or papuntang kanan, papuntang kaliwa. Or pwede namang uusong ka or aatras ka. Dapat alam mo din kung paano at kailan ito ginagawa. Next is the speed and agility. Pag sinabi natin speed and agility, ito ay being quick and flexible. Kailangan mabilis tayong bumalaw, mabilis tayong makapag-isip kung saan tayo papunta. Kailangan flexible din ang ating katawan. Nang sa gayon, hindi sasakit ang ating mga kasukasuan after nating maglaro. And of course, magagawa natin yan sa tamang warm-up exercise. Sa kahit anong laro, anumang sports, kinakailangan na meron tayong warm-up exercise. Tatandaan natin yan para sa gayon, ma-enjoy natin ang buong laro at hindi sasakit ang ating mga katawan. Another one is the change of speed. From mabagal hanggang bibilis or bibilis, biglang babagal. Kailangan marunong tayong mag-change ng ating speed kung kinakailangan sa laro. Ayan. So, etong mga skills na ito ay madidevelop kung palagian tayong maglalaro ng mga Filipino games na nagpapakita ng defending at invading. Alam nyo mga bata, ang Pilipinas ay napakayaman pagdating sa mga laro. Ilan lamang ito sa mga laro na pinakita ko sa inyo or sinabi ko sa inyo. Napakarami pa nating laro na dapat nating malaman, ipagmalaki, at lalong-lalo na i-share natin sa ating mga kaibigan kung hindi pa nila alam ito. Ayan. So natapos na natin ang pag-aaral ng Invasion Games. Kung ano ang ibig sabihin nito, ano yung mga skills na pwedeng ma-develop. Ngayon naman, ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan sa ating module. Write true if each sentence describes invasion games, false if not. Handa na ba kayo? Number 1. An invasion game is the term used for any game where the aim is to attack an opponent's territory and score a goal or point. Ito ba ay true or false? Tama. Kung ang naiisip nyo ay true, correct. Dahil sabi ko nga, ang keyword kung anong ibig sabihin ng invasion game is to attack an opponent's territory and score a goal or a point. Pangalawa, throwing, kicking, passing a ball or other item are some of the skills in invasion games. Very good. Ito ay true dahil ilan lamang ito sa mga skills na pwedeng ma-develop kung tayo ay palagi ang maglalaro ng invasion games. Pangatlo, not avoiding defensive players is one of the attacking strategies in invasion games. Kung ang inyong sagot ay false, tumpa. Dahil dapat tayo ay mag-a-avoid sa mga kalaban natin upang hindi sila makakuha ng score at hindi tayo matalo sa laban. Ayan. So, ilan lamang ito sa mga katanungan sa inyong module dahil na-explain naman ni Tutor Bong ang tungkol sa invasion game. Ayan. Natapos na nating aralin ng invasion games at ang mga skills na maaaring ma-develop sa ating katawan kung tayo ay palagi ang maglalaro ng mga invasion games. I hope you learned something today. Samahan niyo ako muli next Wednesday, same time, same channel. Susunod na si Tutor Rosa para ihatid sa inyo ang lesson naman sa Health 6. Muli, ito si Tutor Bong na nagsasabi na maging masaya, maging masigla kahit sa gitna ng pandemya. Paalam!
Thank you, Tutor Bong. Magandang araw mga bata, mga mommies and daddies, ates and kuyas, titos and titas, lolos and lolas na kaagapay naming mga guro upang maitulay ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng pandemya. I'm your health terrific tutor, Tutor Rosa from Las Piñas East National High School, SDO Las Piñas. Last grading, napag-aralan po natin ang tungkol kung paano pangalagaan ang ating kalusugan ng ating sariling katawan. Ngayon naman po, let's start exploring the health world. Today, we will be discussing about healthy school and community environments. Ano kaya ang pinapakita ng dalawang larawan sa ating screen? Magaling! Ang unang larawan ay pinapakita ang ating school o paaralan. Na-miss nyo na bang pumasok sa inyong school? Na-miss nyo na ba magkaroon ng face-to-face? Ano naman kaya yung pangalawang picture? Sige nga, kung sino makakahula. Tama! Yan ang picture o larawan ng ating komunidad or community. Paano natin malalaman na ang ating school o community ay malusog? Meron tayong iba't ibang mga characteristics na kung saan magpapakita or magsasabi na ang ating school or community ay malusog. Ano kaya yung isang characteristic na yon? Sige nga. Sino makakahula sa inyo ng isang characteristic ng isang malusog na community or paaralan? Tama. So, isang malusog na paaralan or community, kailangan ito ay safe. If the environment is safe, the children are free from harm and danger. They enjoy and play safely without injury. They will feel safe and secure. So, napakahalaga na ang isang kapaligiran o isang komunidad ay ligtas. Ayan, lalong-lalo na sa mga bata at sa lahat ng tao na naninirahan dito. Ano pa kaya ang isang karakteristik ng malusog na komunidad or paaralan? Tama. Kailangan ito ay merong clean and good quality of air and water supply. Clean and air and water in school and community will keep our children away from illnesses and diseases. They will live a healthy and happy life. Ayan, so paglipat natin sa isang komunidad, bukod sa ligtas, pangalawang tinitingnan ng ating mga magulang ay kung dito ba ay merong ligtas, malinis, at magandang kwalidad or quality ng tubig na mapagkukunan. Bukod sa dalawa, ano pa kaya? Ayan, meron tayong tinatawag na aesthetically pleasing. An aesthetically pleasing environment will motivate learners to be ready and open to learning. Learners will feel happy to be in school. It will inspire them to participate actively in class and will improve their academic performance. Dito natin makikita ang mga design at ang mga nakalagay sa ating loob ng paaralan. Natatandaan niyo pa ba? Ano-ano ang mga nakalagay sa inyong loob silid-aralan? Di ba ang inyong mga guro ay nag-aayos palagi ng inyong silid-aralan? Para ma-achieve ang pagkakaroon ng aesthetically pleasing environment. Ano kaya ang pang-apat? Ayan, magaling! Siyempre, sa isang komunidad o isang paaralan, kailangan merong flexible space. In a school facility like a classroom with enough space will allow children to learn comfortably.
Para naman ang ating mga bata at ang mga mamamayan ay makakakilos ng malaya. Iwas sa aksidente rin. Di ba mahirap mag-aral or matuto kapag ang iyong silid-aralan ay masikip at magulo? Bukod sa 4 na characteristics na nabanggit, ano pa kaya ang karakteristik para magkaroon ng malusog na komunidad? Magaling! Kailangan ang ating komunidad ay merong warm atmosphere. Ang warm atmosphere ba ay tumutukoy sa mainit na kapaligiran? Siyempre hindi. A warm and welcoming and friendly environment will develop a sense of trust and respect among learners. Ito yung sinasabing mainit na pagtanggap. Diba, maiging mag-aral or magandang mag-aral sa isang paaralan or magandang manirahan sa isang komunidad kung ikaw ay tanggap ng mga tao na unang naninirahan doon? Dahil sa unang pasok or paglipat mo pa lang at ikaw ay meron ng kaaway, syempre hindi yun maganda. Ano kaya yung pang-anim pang karakteristik? Magaling! Kailangan magkaroon ng healthy personal relationship. A healthy personal relationships will lead to a positive interaction among learners and teachers. It creates harmonious relationship and promotes spirit of camaraderie. Diba, madaling matuto ang mga bata kung ang kanilang relasyon sa guro at sa kanilang kapwa mag-aaral ay malusog, masaya, at lahat sila ay nakakasundo. Wala naman sigurong magulang o guro ang gugustuhin na ang mga mag-aaral niya ay laging nag-aaway. Yan. So, para maging healthy ang ating school at community, kailangan magkaroon ng healthy personal relationship. And the last characteristic, yan, free from abuse and discrimination. An environment that is free from abuse and discrimination will lead into a positive attitude that will help children develop their self-esteem and sense of belonging. Lahat ng karakteristik na ito para masabi natin na ang isang komunidad o paaralan ay malusog, kailangan kumpleto. Ngunit, hindi lahat ng characteristics ay meron sa isang komunidad o paaralan. Uli, ito ang ating characteristics of a good and healthy school and community. These characteristics are classified into 2. These are physical environment and psychosocial environment. Bakit nga ba mahalaga na maging malusog ang ating paaralan at komunidad? Siyempre, kailangan malusog ang ating komunidad o paaralan upang makatulong ito sa ating pag-aaral at ang ating pamumuhay. Hindi lang sa pisikal, pati rin sa ating psychosocial na pagkatao or characteristic ng isang tao. Ang ating kapaligiran ay may mga epekto sa bawat tao na nanirahan dito. Ating alamin kung ano nga ba ang mga epekto. Write true if this phrase or sentence describes the characteristics and effect of living in a healthful school and community. Write false if it is not. So, ilalagay nyo lang sa inyong papel ang true or false. Number 1. Clean food and water source. Ito ba ay nagpapakita ng isang karakteristik or epekto sa mga naninirahan ng isang malusog na komunidad o paaralan? Magaling! True! So, ito ay nagpapakita ng karakteristik ng isang malusog
na paaralan o komunidad. Kaya nga, di ba, sa ating mga school canteen, kailangan ang mga pagkain na nandoon ay mga masusustansya. Number 2, harmonious relationship among community members. Is it true or false? Mahusay mga bata. That's true. Tingnan natin kung ang number 3 ay true or false. Children suffering from illness and diseases. Is it a true or false? Magaling. That is false. Dahil dapat ang mga bata o mga kabataan ay malayo sa mga sakit. Number 4, positive attitude towards learning. Is it a true or false? Napakahusay. That is true. And the last item for number 5, increased absenteeism. Is it a true or false? Magaling. That is false. Kapag ang isang komunidad o paaralan ay malusog, ang mga mag-aaral ay hindi lumiliban sa klase. Napakahusay mga bata. Tandaan na hindi lang ang ating katawan ang kailangang malusog, kundi pati ang ating kapaligiran, mapa-physical man yan o psychosocial. Ako ang Health Terrific Tutor nyo, Tutor Rosa, na pansamantalang nagpapaalam sa ngayon at umaasa sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa DepEd projects tulad nito. Muli tayong magkita-kita sa susunod na Miyerkules para pag-aralan ang isa pang topic about sa health, PE, music, and arts. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya't ito'y pag-ingatan lalo't ngayong panahon ng pandemya. Bye-bye!